Hello, good morning sa ating lahat. Na ibang bigat ay aming kakabsat. Kumusta, kumusta? Adakman dito nga share kanya ayo ti naging experience ko dito abroad. Dito na ako nagdalaga, dito na rin ako tumanda. Dito na rin ako siguro re-retire, sabay ganun. Dagiti agdadamo nga umay dito abroad lalong-lalo na dito sa Hong Kong, guys, is ito ang naranasan ko sa pag-abroad ko. Ang naging amo ko dito sa Hong Kong is 3. Halos pare-parehas ang senaryo na ang kakainin mo is mga tira-tira. Kumbaga, ang tawag namin doon sa Ilocano is kanayon nga kilabante kanam dito Hong Kong. Kaya agdadamo ka, kung baguhan kang mag-abroad dito, huwag kang mag-expect na yung mga ginagawa mo sa Pilipinas ay magagawa mo. Dito sa Hong Kong is lalong-lalo na, dito ay overwork ka at kilabban ang kinakain mo, tira-tira. Tapos, ang pinakamahirap, guys, is yung istiin ang amo mo. Kasi bawat galaw mo ay nakikita nila. Kaya kung ikaw ay nagbabalak pumunta dito, basahin mo muna yung kontrata mo, tanungin mo muna kung may matanda ka ba nakasama sa bahay. Ganun yon. Mas okay yung may mata ka o yung sabi nila is CCTV sa loob ng bahay kaysa yung may mata kang kasama mo sa bahay. So, iyon ang aasahan nyo, guys. Napakahirap yung may istiin na amo. Tsaka, pero hindi naman lahat kasi may mga matanda, lalong-lalo na kung matanda yung kasama mo. Huwag kang mag-expect na hindi kanya sisitain. Kasi napakahirap, guys. Mahirap. Ang una kong amo dito is istiin, napakahirap, guys. Bawat galaw mo nakikita niya, bawat trabaho mo, inuurasan niya. Kaya huwag kayong mag-expect na ang nagagawa niyo sa Pilipinas is magagawa niyo dito. At higit sa lahat, huwag kayong mag-expect na ang pagkain niyo ay laging masasarap. Hindi po. Nasa iyo na kung gusto mong kumastos. Pero lagi kong sinasabi sa mga kapwa ko OFW, gamitin nyo naman yung sahod nyo sa sarili nyo. Huwag nyong ipagdamot o damutan yung sarili nyo. Sahod nyo yun. Kailangan din na gamitin natin, di ba, guys? Kasi ang daming nagrereklamo na sa pagkain na lang napupunta yung sahod. Huwag ganun, guys. Kasi sarili mo yan eh. Ingatan mo yung sarili mo. Kasi nakangamuhan lang tayo. Mahirap mangamuhan. Yun ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya kung may trabaho ka dyan sa Pilipinas, mahalin mo. Ganun yun. Lalong-lalo na kung nakatapos ka, mahalin mo yung magiging trabaho mo. Kasi mahirap talaga ang may amo. Hindi naman lahat kasi yung mga iba is nag-i-enjoy siguro sa mga amo nila kasi may mga mababait. Ako rin, okay na rin yung amo ko. Mabait na rin. At saka lahat naman ng mga naging amo ko is mabait naman. Ako lang siguro ang medyo sensitive. Kasi nasa malayo tayo, di ba? Kaya medyo sensitive tayo eh. Pero at least yung mga trabaho natin is nagampanan natin. So, nalampasan natin yung mga pagsubok. Kaya dito ako is medyo okay na yung trabaho ko. Kasi nakaseparate yung kwarto ko. So, nagagawa ko lahat yung mga gusto ko. Yun lang ang may share ko sa mga nagbabalak pumunta dito sa Hong Kong. Huwag kayong mag-expect na masarap ang mga kakainin nyo. Kasi kadalasan, halos
sa dalawang kontrata mo is kilabban ang kakainin mo. Kung baga is tira-tira. Yan lang ang maisi-share ko. Maraming salamat. Sana may matutunan kayo at sana pag pumunta kayo dito sa abroad is hindi na bago sa inyo na puro kilabban o tira-tira ang pagkain ninyo. Ayan, good morning. Maraming salamat sa inyo, guys.